kasalanan ko at nararanasan ko ang lahat ng pangyayaring ito? O po bang naging kasalanan ko at nararanasan ko ang mga hinagpis na ito? Bakit po ba nagawa ni Laura na ako pagtaksilan? Ano po bang naging kasalanan at pagkakamali ko? Kung ito na ang katapusan ko, alam ko ba niya? Bayan kong silangan. Ang bata pa ay gusto ko ng paglingkuran. Ngayon din sa mga taong gumawa ng nagagawa nito. At ngayon din sa'yo, Laura Taksil. Sino ka? Ang kasuotan mo ay nagpapahiwatig na isa kang Moro. Huwag kang matakot, ligtas ka na sa panganib. Oo, isa akong Moro na pumapatay ng inyong lahi, ngunit sa pagkakataong ito, isa rin akong tao na may puso't damdamin. Kakaiba ka sa aking nakilalang Moro. Panganib ang pook na ito. Umanap tayo ng ligtas, kaibigan. Narampa ko na kita ng pagkain, ito kumain ka. Kakaiba ka sa nakilala kong Moro. Sige na at magpahinga ka na. Papantay na. Hindi ka natulog. Kay buti mo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kaibigan, kung may tiwala ka sa akin, maaari mo bang sabihin kung bakit ka natatagal? Kaibigan, ako si Florante. Makinig ka at isasalaysay ko ang aking buhay mula kamusmusan. Sa aking palagay ay napapanahon na upang ikaw ay tumuklas ng karunungan. Ama ko, ako po'y nakahandang tumalima sa lahat ng iyong pinag-utos. Salamat anak ko at naunawaan mo ang ibig kong sabihin. Ama, nananabik po ako sa inyong mga sinasabi. Ikaw anak ay papadala namin sa Atenas, ang lungsod ng walang hanggang karunungan. Ang Atenas ay bantog sa mahuhusay na guro. At isa na rito ang inyong magiging guro na si Antenor. Paano po ang aking ina? Di yata't ako'y mawawalay sa kanya. Batid ko ang pagmamahal na inuukol ng inyong ina. Subalit kung tayo'y patatangay sa kalungkutang sanhin ng ating pagkakalay, hindi mo matatagpuan ang tagumpay. Iyan na ang dahilan kung kaya't dapat natin pagtiisan ang lahat. Ang kapangyarihan ng luha ay dapat nating pawalang kabuluhan. Ang bagay na yan ay tunay na napakasakit sa aking kalooban. Isipin mo na lamang na malalayo ang ating mahal na anak. Damdamin ng iyan ang dapat nating kalabanin. Paturuan na lamang natin dito ang ating anak. Ang pag-aaral sa loob ng tahanan ay di mabisa, di gaya sa Atenas, na siyang mundo ng matatayog na karunungan. Florante, hindi ko hangad ang maging sagabal sa kagustuhan ng iyong ama. Mapait man ay lulunukin kong pilit. Salamat at anawaan mo na ako ngayon. Naway umani ka ng walang hanggang karunungan.
Mahal na mahal kita, anak. Pagpalain ka nawa ng Diyos at sana'y matagpuan mo ang tagumpay na hinahanap mo. Makakaasa po kayo. Magtatagumpay ako. Gayon po talaga ang sabi ni Papa, na kayo po talaga ay ang makisig, kahit sa edad ninyong iyan. Kung dumating ka, Florante. Gayon din po ang suma sa puso ko, Maestro. Kang malungkot, Florante. Ang pagkalayo mo sa piling ng iyong mga magulang ay hindi malinasin ng iyong mga luha. Ano niyo, Maestro? Mula ngayon, sisikapin kong maging masaya. Sa iyo. At upang maibsan ang iyong kalungkutan, ay ipapatulalat ka sa iyong kababata at kababayan. Kababayan, ang makilala. Maaasahan mo magiging matalik mo akong kaibigan. Mula ngayon, kaibigan ninyo akong lahat. Wala ata si Adolfo. Ngayon lamang kami siyang ginagawa. Siya si Florante, Adolfo. Ang kababayan mo sa Albania. Anak siya ni Conde Celine. Ako nga pala si Adolfo, ang anak ng tatay ko. Makikiraan. Ang ating pagkakaibigan ay nagdudulot sa akin ng siglat at kaligayahan. Ako may nabiyan ng iyong kandahang loob, Florante. Kung sa pagbabalik sa amin ay makasama kita. Hindi makarating sa Albania. Asahan mong di upang humanap ng katanyagan, kundi upang huwag na tayo magkahiwalay. Pagkapuri kita, Florante. Ngayon lamang ako nakatagpo ng katanungang hindi mapantayan. Mahal kong guro, hindi po ba ang pagiging mahalaga ng bakal ay nasa panday? Ang lahat ng ito'y utang ko sa inyo, na siyang nagmulat sa pikit kong diwa. Florante. Ngayon lamang ako nakatagpo. Hindi ko maaaring palampasin ang iyong pag-agaw sa aking karangalan. Isa sa amin ni Florante ay dapat salubungin bangkay sa Albania. Magsasanay kayo sa dulang hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante! Papel ni Eteocles ang gagampanin mo. Katauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanin ni Menandro. Mo, Florante, bukas magiging ganap ang aking paghihinganti. Bukas. Mga kamag-aral, sa wakas ay araw na ng ating pagtatanghal. Bilisan niyo na at marami pang ihahanda natin. Tipon sila. At ngayon, balikan namin inuhan sa inyo ang pinaghandaan ng eskwelahan na pagtatanghal. At ngayon, narito ang auditorium na pinaghandaan ng aming mag-aaral. At ngayon, ay ipapakilala namin ang pangunahing tauhan ng kasaysayan. Si Florante. Magpakabusog ka lamang sa papuri, Florante, habang nabubuhay ka pa. Dahil hindi mo na yung nararanasan sa kabilang mundo. Ha 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 ha! At ngayon, simulan na ang gulang. Adolfo, anong kinaka mo patayin ang iyong kababayan? Isa kang baliw, Adolfo! Tayin si Adolfo, patalsikin sa paralan! Dahil sa iyong ginawa sa iyong kapayang pagdib at bilang katapusan, ay pinaalis ko na ikaw sa lahat ito. Hindi mo ba ng tao ang tawag ng matay na lolo? Ang masama ay tamuhin ng katuparan sa kapansalan ng kapwa. Kung paano nagkaroon ng Cain na mamatay ang kanyang kapatid na si Abel nang dahil sa inggit. Paano pa kayang hindi magkaroon ng Adolfo
naghangad at pumatay sa kanyang kamabayan. Kahanga-hanga ang ginawa ng mga ito. Ito ay mabuting halimbawa ng pagpapakabayan. Alam mo ba, Minandro? Hindi pa ba? Oo, talaga. Pero alam mo na, Minandro. O tumigil ka na. Alam mo, lalo ka nang naging dakila sa aking mga mata. Sa palagay mo kaya ay malulubos sa kainteligyan kung tayo magkawalay? Minandro, ako man ay hindi maaring mabuhay nang wala ka. Durante, para ko nang nakikitang malapit ng dumating ang araw ng iyong pag-uwi. Sa palagay ko'y hindi ako makakauwi nang hindi kita kasama. Sumama kaya ako ikapurin mo ako sa iyong mga kaibigan sa punang doon mong ama. Minandro, huwag mong sugatan ang aking damdamin. Tanging ang langit ang makakatalo sa aking pagtingin sa iyo. Durante! Meron kandihan mula sa atin. Bakit hindi mo ako hintayin, mahal kong ina? Lakasan mo ang iyong loob, Durante. Nagkikiramay ako sa kalungkutan mo, Durante. Huwag ka masyadong malumbay, Durante. Hindi makakatulong sa katawan mo ang kalungkutan. Salamat sa iyong paalala, Minandro. Isa kong dakilang kaibigan. Pinauwi na po ako, mahal kong guro. Nasa dungan na raw po ang sasakyan. Durante, sa pagbabalik mo sa Albania, ay tandaan mo mayroon kang kalaban. Ang higante ni Adolfo ay pakaingatan mo. At kung ikaw ay sasalubungin ng ngiti, mag-iingat ka, pero huwag kang magpahalata. Lagi mong ihanda ang iyong sandata. Salamat po sa pagpapagunita, mahal kong maestro. Minandro, di ba sasama ka sa akin? Ang pasya ng aking amain ang dapat natin. Maligayang paglalakbay, Durante, Minandro. Ganito pala kapait ang ating pagkikitang muli. Anak ko, sinubok tayo ng tadhana. Siya nga po pala, Ama. Ito ang matalik kong kaibigan na nagligtas din po sa akin na si Minandro. Kinagala ko po kayong makilala. Ang aking pong kaliitan ay handang maglingkod sa inyo. Nabalitaan ko na ang lahat. Sa kang tunay na kaibigan. Nagtitiwala ko sa iyo, Minandro. Balang araw, makakaganti rin ako sa iyo. Galing na po ako sa palasyo ng hari ng sayo na siyang nagsabing naririto po kayo. Ano ang sabi, Ama? Ito'y galing sa inyong minulo na siyang monarko sa putol niya. Kailangan niya ang tulong ng hari ng sayo. Nakukob ng mga kaaway na Moro ang katornak sa pumumuno ng kilabot na general. General Smalik? Mukhang lipas siya, mahal na dito. Pumunta tayo kay hari ng sayo. Mabuti at nasadya kayo agad sa ang Rotona ay nangangailangan ng ating tulong. Sino ba ang nangyayari sa inyo? Kamukha niya ang lalaki sinasabi ko sa iyo na ating nakapagkaroon na mag-ikandigan sa pagkakas. Siya po ang Pagtutusan ninyo. Kamakalan, kung puso ko po umulan ng ako,
upang maging isang anak mo. Mula ngayon ay ikaw ng aking halal na general sa aking hukbo, Florante. Ang Protona ay nakukubkob ng mga Moro. Patunayan mo na sana ikaw ang mandirigmang aking napapangarap. Narito pala kayo, mahal ko ama. Laura, anak, halika sa Alam ko hanggang ngayon na alam ng pa yung ina, kaya ka laging balisa. Di si ina ang dahilan ng kalungkutan ko. May mabigat akong suliranin na nagpapagulo sa akin. Alam ko na, marahil ang pagtungo mo sa Protona. Florante, hindi ako makatiis na maiwan dito hanggang ikaw ay makipaglaban doon. Hindi rin. Ang totoo ay hinirang ako bilang general ng kanyang kamahalan. Minandro, sabihin mo nga sa akin, ikaw ba'y umibig na? Medyo, pero hindi pa, bakit? Loko mo yata ako eh. Ang pag-ibig ay lubang mahiwaga. Sino naman ang mapano ba yun? Siya ay si Laura, ang anak ni Haring Linceo. Florante, maaga pa ay binabati na kita sa dalawang tagumpay sa tigmaan at kagandahan ni Laura. Di yata tayo paroon sa isang digmaan na hindi man lang makikinig si Laura. Huwag kang mag-alala, Florante, may pagkakataon ka pa. Anong hiwaga ng pagkakataon? Parang hindi ako makapaniwala na ako'y humihinga pa sa mga sandaling ito. Nalalaman ko pang sanin ang iyong kalungkutan. Ipinagluluksa mo pang pagpara ng mga ina. Hindi iyon ang dahilan, Laura. Ang kalungkutang nadarama ko ngayon ay nagsimula nang kita'y makilala. Kung gayoy, ikinalulungkot mo una natin pagkikita. Hindi mo ako naunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko ay sanhi ng aking damdaming iniukol sa iyo na hindi ko naipahayag. Subalit sa pagkakataong ito, ikamamatay ko kung hindi mo mabatid na ikaw ay aking iniibig, Laura. Laura, iniibig kita. At kung hindi mo kalabisan, ay nais kong bago ako magtungo sa larangan, ay bigyan mo ako ng liwanag ang isinasamo ko. Hindi ko nais na lumisang malungkot ka. Niligaya ko, sapat na ang mga luhang iyan upang sabihin ko, ako ang pinakamapalad sa buong daigdig. Florante, lumakad ka na at umasa ka, ang aking mga dalangin ay papatnubay sa iyo. Ang iyong pag-ibig, ang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Florante, lagi akong maghihintay sa pagbalik mo. Kamusta siya, Florante? Maligaya akong papagitna sa larangan. Walang bahid o dungis ng pagmamahal ko sa kanya. Kailangan handungan ko siya ng tagumpay. Iyan ang kailangan mo makamit, Florante. Ang tagumpay! Iyan ang Protona, Minandro. Magsipaghanda tayo. Gawin nating bigla ang pagsalakay para malito ang ating kalabang Moro. Bumagsak na si General Usmalik. Isa kang kilabot na hero, Florante. Ikaw man, Minandro, ay kahanga-hanga ang galing mo. Hindi naman masyado. Ano kagulo yung gaganap, ama kong hari? Huwag kang mangangamba, anak. Sisiyasatin ko kung ano ang nagaganap na ito. Ano ang ibig sabihin ng mga nagaganap? Kamahalan, ang mga mamayan ang nag-aalsa sapagkat kayo raw po ang naglagay sa bayan ng kagutuman at binabalak niyo raw pong lagyan ang tubig ng trigo at lason. Yan ay isang kabulaanan. Isang malaking kasinungalingan ay isang traidor sa reyno na gumawang kalapastangang ito. Ako nga, kamahalan. Ngayon, tapos na ang panunungkulan ninyo rito. At huwag kayong kikilos ng masama. Wala kayong mahihingan ng tulong. Pagkat ang mga kawan ninyo ay akin na. Ikulong ang lahat. Huwag kayong gagalaw. Isa kang buhong, Adolfo! Ikulong silang lahat at pugutan ng ulo. Isa kang taksil, Adolfo! Pagbabayaran mo naman ang kataksilang ito! Kawan, ikulong ito sa silid at bantayan. Ha! Natupad ko na rin ang matagal ko nang inakasam. Ako na ang hari ng Albania. Ako na ang uugit ng reyno. Laura, pakinggan mo ako. Lumayo ka, ulupong! Ay
isang huwad na hari. Hindi ka ba nasisiyahan? Ako ngayon ang hari ng Albania. Kailanman ay hindi kita itinuturing na hari. Walang haring duwag. Huwag mo akong piliting magalit sa iyo, Laura. Wala akong pakialam kung magalit ka sa akin. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Sige! Patawarin mo ako. Hindi ako dapat magalit sa iyo. Ikaw ang aking pinakamamahal. Batid mo yan, Laura. Sayang lamang inuukol mong pag-ibig na yan. Baka naman ay hindi mo matanggap ang aking pag-ibig. Dahil iniisip mo, babalik pa dito ang pinakamamahal mong si Florante. Hindi na, Laura. Ito ang masasabi ko sa iyo. Kapag hindi mo tinanggap ng may nusay ang aking pag-ibig, ikaw ay lalasap ng walang kasing lupit na kamatayan. Para na ito. Utang na loob. Leon mo ako, halimaw. Kailangan makagawa tayo ng paraan para mabihag natin si Florante. Nag-aalala ako na baka pagbalik dito ni Florante ay dala ang kanyang hukbo. Kailangan ay bumalik dito siya ng mag-isa. Isa na namang maitim na balak ang iniisip ng ulupong. Tama! Padadalan ko siya ng sulat na may lagda ng hari na inuutos sa kanya na iwan ang kanyang hukbo kay Minandro. Mag-iingat. Umasa kayo, mahal na princess. Sana hindi siya mabait. Florante, sadyang malupit sa ating kapalaran. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Ngunit ako dito. Florante, mamatamisin ko pang mamatay kaysa mapasa kamay ni Adol. Sina Minandro, kung gayon, si Minandro nakatanggap ng sulat. Salamat, Diyos. At tuwing naalala ko si Laura, ay halos mawalan ako ng diwa. Masalimuot pa lang pinagdadaanan mong buhay, Florante. At sa mga sinuungang pagigingma ay isa si General Usmalik sa aking mga nagapi na ang balita ay pangalawas sa tapang ni Aladin. Yamang natalos ko na ang iyong buhay. Pakinggan mo naman ang aking kapalaran. Ikilalagay akong mabait kaibigan. Aladin! Aladin! Ako'y na Kapag magtagumpay ako sa Albania ay umasa ka kung magsasama na tayo habang buhay. Lubos mong sakupin ng Albania. Gayon din ay inaatasan kita na pumunuan ng hukbo na lulusob sa Albania. Sige, umalis na kayo. Nasakop ko na ang Albania, marahil ay maari na akong bumalik sa amin upang balikan ng aking irog. Bakit? Bakit mo iniwan ang iyong hukbo sa Albania? Ano ang dahilan? Hindi ko inuutos na umuwi ka. Subalit ama kong sultan, Ulo niya! Ngayon din! Oh, pupugutan ng ulo si Aladin. Pumapayag na ako magpakasal sa inyo. Palayain niyo lamang isita kong si Aladin. Palayain si Aladin. Subalit hindi siya maaaring manatili dito. Halika, takas tayo. Florante, ang Aladin na iyong binanggit na bantog sa Persia ay ako. Ikaw? Ako nga, Florante. Ang Aladin na katulad mo ay isa ring sawi. Di yata't kaharap ko na ngayon ang kakilabot na mandirigma ng Persya. Ang kasawian ko naman ay dahil sa aking amang sultan na si Ali Adab. Siya ang umagaw sa aking minamahal na si Clerida. Magpapasalamat pa rin akong itinuturin mo pa rin siyang ama. Kundi, Wala na ako ngayon. Siguro'y wala ka na rin. Teka, may naririnig ka ba? Tila may dalawang babaeng nag-uusap. oo nga. Salamat ako sa iyo. Teka, Naman, mahal na kaibigan. Para sa iyo gagawin. tingnan nga natin. Parang ang aking naririnig ay si Laura. At kasama rin niya ang mutya kong si Clerida. Anong plano mo ngayon? Tara, tingnan natin. Laura! Aking Laura! Florante! Clerida! Aladin! Oh, Dori!
Swerte ko na balingad. Mabuhay ang bagong kasal!